Business transaction ang ipinunta ni Jem sa opisina ni Monica. Ngunit hindi yun ang kinahantungan ng naging pag-uusap nila. Dahil sa labis na sama ng loob ni Monica sa boyfriend, ay niyaya niya si Jem na makipag-date sa kanya. Plano niyang gamitin ang lalaki para pagselosan si Ricky. Nagtungo sila sa isang bar kinagabihan at nag-inuman. Nagulat na lang siya nang matagpuan ng sarili na maligaya sa piling ng lalaki. The next minute, they were exchanging laughter na para bang matagal na silang magkakilala. Nang mahuli ni Monica ang boyfriend na may kasamang iba, ay himalang wala siyang naramdamang pagdadalamhati. Na-excite pa nga siya dahil nangangahulugan lamang na malaya na siya. She could finally sing. Nice, free, and single, and ready to mingle. Magandang araw po sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na track na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Han, may seminar nga pala kami sa Tagaytay this weekend. Samahan mo naman ako. Paglalambing ni Monica sa boyfriend, kasalukuyan silang nasa condo unit ni Ricky at sabay na naghahapunan. Tungkol sa pagbebenta ng house and lot? Tanong pahayag na sabi nito. You know I'm not after those things. Mabobore lang ako sa pakikinig. Baka mapahiya ka lang kapag nakatulog ako habang nagsasalita ka sa harap natin. Ibinaba niya ang kutsarang hawak. Nawalan na siya ng ganang magpatuloy sa pagkain. Sige na naman, samahan mo na ako. Yung mga agent ko nga sinasamahan ng mga boyfriend nila. Samantalang ako na naturingang boss nila mag-isa lang. To think na may boyfriend naman akong ubod ng gwapo. Pinisil niya ang pisngi nito. Ouch, masakit yun ah. Hinimas-himas nito ang nasaktang pisngi. Sige na, sumama ka na. Hindi pinansin ni Monica ang pagrereklamo nito. Hindi nga pwede. Mariing tutol nito. Hindi pwede o ayaw mo lang talaga? Inis ng tanong niya. Ayoko, masaya ka na? Malakas na sagot ni Ricky. Nainis man ay hindi na lang nagsalita si Monica. Ayaw niya mag-away pa sila ng boyfriend dahil lang sa bagay na yon. Dahil talagang nakulitan lang ito sa kanya kaya napagtaasan siya ng boses. Ayaw kasi nito sa lahat ang kinukulit sa isang bagay na hindi naman gustong gawin. Minsan nga lang ay nakakapagtampo na dahil kapag may hiniling siya ay hindi nito mapagbigyan. Samantalang kapag si Ricky ang humiling sa kanya ay hindi pwedeng hindi niya mapagbigyan dahil sigurado magtatampo ito sa kanya to the highest level. Inisip na lang ni Monica na sadyang ganoon lang talaga si Ricky dahil nasanay na ibinibigay ng mami nito ang lahat ng maibigan. Palibhasa solong anak lang. Nakilala niyang binata noong 3rd year college siya. Drummer si Ricky ng Millennium Band na grupo sa kanilang eskwelahan. Hindi niya alam noong una na drummer ito. Nalaman na lang niya yon sa kanyang kaklase. Feeling proud naman siya dahil sikat na sikat ito sa buong universidad. Marami ang naiinggit sa kanya dahil sa dinami-dami ng mga babae ay siya pang niligawan ng binata. Dahil gwapo at mabait naman, kaya hindi na pinatagal ni Monica ang panliligaw ni Ricky. And less than a week ay agad na niya itong sinagot. Magkaiba sila ng hilig. Magkaiba sila ng mga opinyon sa buhay. Dahil sa mga pagkakaibang yon, kaya madalas silang nagtatalo at nauuwi sa matinding away. 7 taon na sila pero magpahanggang ngayon ay wala pa ring ipinagbago sa sitwasyon nila. Kaunting bagay pinag-aawayan nila. Kagaya na lang ng gabing yon. Inspired pa naman si Monica sa pagluluto dahil anniversary nila. Ngunit mukhang nakalimutan na yun ni Ricky. Nagpakahirap pa man din siya sa pag-aayos sa mesa para magmukhang espesyal. Pero pati yun ay hindi nito napansin. Wala ka bang naaalala ngayon? Maya-maya ay tanong ni Monica. Nag-isip si Ricky, sabay tingin sa relo. Oo nga pala, susunduin ko si Mami sa airport dahil kahapon ang dating niya from London. Pinunasan nito ang bibig at tumayo na. Huwag mo na akong hintayin pa uwi dahil sa bahay ni Mami ako matutulog. Ganoon lang at lumabas na ito ng pinto. Hindi man lang siya niyaya na samahan ito sa pagpunta sa airport. And worst, hindi nito naalala ang anniversary nila. She called her friends. Tara, kita tayo sa tambayan.
Wala pang 30 minutos ay magkakaharap na silang magkakaibigan sa isang coffee shop sa Makati. Naiinis talaga ako. Okay lang na hindi niya ako niyaya na sunduin ng mami niya. Pero yung makalimutan niyang mismong anniversary namin, that's too much. Pagmamaktol ni Monica habang sumisip-sip sa straw ng paborito niyang inumin. Kahit kailan naman kasi inconsiderate yung boyfriend mo. Hindi ka pa nasanay. Ilang importanteng event na bang nakaligtaan niya mula nang maging kayo? Marami na, di ba? Inis na sabi ni Marlene. Oo nga naman. Hiwalayan mo na kasi. Sang-ayon ni Rose, her other best friend. Kasi naman, ayokong maging lonely. Ayokong maging single. Nakapangalumbaba si Monica habang nakatingin sa dalawa. Kapag single, lonely na agad? Di ba pwedeng masaya lang na walang stress sa buhay? Nagbibirong maktol ni Marlene. Stress? Grabe ka naman. Sagot ni Monica. Paano nito nasabing stress ang pagkakaroon ng boyfriend? Inspiration ang tawag doon, hindi stress, okay? Inspiration o desperation? Patuyang tanong ni Rose. I'd rather be single than... Marlene paused for a while and looked at her with disbelief. What? Look at you, wala ka pang 30 pero losyang ka na. How dare you? Yes, how dare me? Oo nga, Monica, tama si Marlene. Nalosyang ako? Hindi makapaniwalang tanong niya. No, na-stress lang ang mga lalaki. She looked at her friends in a funny way. Wala namang nakapagtataka kung yun man na maging tingin ng mga ito sa mga lalaki. Both girls came from a recent breakup. Both their boyfriends dumped them. You're just saying that because you're broken-hearted. Hindi gustong ipaalala ni Monica sa dalawang hindi magandang resulta ng pakikipagrelasyon ng mga ito. Pero napikon na siya. Ilang beses na kasing naulit ang ganoong pag-uusap at sa tuwi na ay siyang talo. We are not, chorus na sagot ng dalawa. Wala pa kaming 1 month ni Greg nung ipinagpalit niya ako sa iba, kaya hindi pa rin established ang feelings ko for him. Kung makakahanap man siya ng iba, it's not a big deal. Things like that really happened. Pangangatwiran ni Marlene. Same with me and Ralph, dugtong naman ni Rose. She crossed her arms. Hindi ko lang matanggap na tinawag niyo akong losyang. Nakalabing sabi niya. Look, hindi naman losyang physically, no? Huwag kang imotera. We're talking about your relationship with Ricky. Nagiging losyang na yung puso mo, kakaproblema sa lalaking yun. Friend, dump the guy, for God's sake. She lost count kung ilang beses nang narinig ni Monica ang utos na yon mula sa mga kaibigan. College pa lang sila ay sinasabi na ng mga ito that she deserved someone that would love her endlessly at hindi yung tinitake siya for granted. A boyfriend that can stand alone. At hindi yung nakakapit pa sa saya ng nanay, but she believed that Ricky was the right man for her. Kahit na nga ba marami itong pagkukulang bilang boyfriend, hindi naman siya bulag sa bagay na yon. Dangan nga lang at si Ricky ang first boyfriend niya. She had given her everything at ayaw niyang masayang ang lahat nang ipinuhunan niya sa relasyon nila. As for Ricky being a mama's boy, hindi naman ito kasalanan kung masyado nitong mahal si Mrs. Cruzat. To the point na lahat ng gustuhin ng ina ay sinusunod nito. But she find it very sweet. Ang mga lalaki daw kasi na mapagmahal sa ina ay mapagmahal din sa asawa. Oo nga, mukhang sobra kang mahalin ng boyfriend mo. Hindi pa naman kasi kami mag-asawa. Who knows, baka kapag ikinasal na kami, maging reyna na siya para sa binata. Naipiling ni Monica ang ulo. Pati kasi ang utak niya ay nahati na sa dalawa. Ang isa ay kumakampi kay Ricky. At ang isa naman ay umaayaw. You know, I can't. We've been in this for 7 years. Kung you said it yourself, 7 years. 7 years and look where it brought you. Misery. Si Marlene na ang sumagot sa tanong na yun ni Rose. Mabait naman si Ricky. You're not just giving him the chance to show his good side. Pagtatanggol ni Monica sa boyfriend. Ever since ay hindi na botong mga kaibigan ni Monica kay Ricky. Minsan niyang isinama si Ricky sa isang date with her friends, but it turned into a disaster. Nag-away lang sila ng boyfriend dahil halata raw na hindi ito gusto ng mga kaibigan niya. Ipinaliwanag naman ni Monica na ganoon lang talaga si Marlene at Rose sa simula dahil first meeting pa lang yon. But to no avail, ayaw makinig ni Ricky sa lahat ng kanyang paliwanag. From then on,
She swore to herself not to let her friends and Ricky go to the same place at the same time again. Mabait? My God, mabait ba yung may girlfriend na ay kung kani-kaninong kandungan pa umi-extra? Komento ni Marlene. Ikaw lang yata ang nakilala kong girlfriend na pinapayagang mambabae ang boyfriend. Ganun lang talaga si Ricky, pero nangako naman siya na kapag ikinasal na kami, magbabago na rin siya. Sinusulit niya lang yung panahon na binata pa siya, kaya ganun. Kahit si Monica ay nasisintunaduhan sa paliwanag niya. Noong una ay bothered din si Monica sa ganoong pangangatwiran ni Ricky. Pero kalaunan ay natutunan niya ng tanggapin. Kaysa naman palagi silang nag-aaway kung paiiralin niya ang selos. If I will be asked to define you, sabi ni Rose, sasabihin ko na pinagsama kang martir at tanga. Aba girl, mas matindi ka pa sa 3 paring martir. At least yung paring martir na matay para sa bayan at hindi dahil sa sama ng loob. Sarkastikong sabi ni Marlene. Tama naman ang sinasabi ng mga kaibigan ni Monica. But still she didn't feel better. Sumama pa nga ang loob niya dahil sa pag-ungkat ng mga ito sa katangahan niya. 2 years na silang mag-boyfriend doon ni Ricky nang makita niya ito sa mall na may kaakbay na ibang babae. Agad niya itong nilapitan at kinumpronta. Inaway niya kahit na pinagtitinginan na sila ng mga tao sa mall. Ilang araw niyang hindi kinausap ang binata, ngunit sa huli ay siya rin ang hindi nakatiis. After 6 days ay napatawad ni Monica si Ricky. Nangako naman itong hindi na uulitin ng ganoon. Ngunit hindi pa man nakalilipas ang 1 buwan, ay nakita na naman niya ito, napalabas ng isang sinehan na may ka-holding hands na babae. Manonood sana sila ng movie ni Marlene at Rose, pero hindi na nga natuloy dahil sa nasaksihan niya. Admittedly, hindi na mabilang ni Monica ang pagkakataong nahuli niya sa akto ng pambababae si Ricky. Subalit nang magtagal ay napagtanto niyang panandalian lang naman at hindi pang matagalan ng mga babaeng yon. What is important ay siyang legal na girlfriend ni Ricky. Siyang ipinakikilala nitong girlfriend sa mga kamag-anak, kaibigan at mga katrabaho. Last time ay napag-usapan na nila ang kasal. Hindi pa man talaga ito nagpo-propose sa kanya, pero nag-open ito sa pagsasabing gusto na nito magkaroon ng anak at magsimula ng pamilya. Good start yun. Ibig sabihin lang ay may plano na itong i-level up ang kanilang relasyon. Kailan mo pa huhubarin yung helmet mo sa ulo, Monica? At nang matauhan ka na? I'm telling you, before this year ends, makakapagsuot na rin ako ng engagement ring. Positibong sabi niya. Inilahad pa ang kanyang kaliwang kamay habang ini-imagine na may suot na engagement ring sa daliri. See this empty finger? Magkakaroon na yan ng laman. Hindi niya napigilan ng ma-excite. Bakit? Pinangakuan ka na naman ba ng boyfriend mo? Hindi pa, pero napag-uusapan na namin and that's good news. Ibig sabihin lang na may plano siyang pakasalan ako. Nakangiti niyang sagot na hindi pa rin nawawala ang excitement sa dibdib. Kailan niyo naman napag-usapan after mo siyang mahuli sa kandungan ng ibang babae? That's for sure. Susog naman ni Rose. Hinirapan ni Monica ang dalawa. Kilala na nga talaga siya ng mga kaibigan. Sinabi kasi yun sa kanya ni Ricky nang makita niya itong may kasamang iba sa loob ng kondo nito. Nang tanungin niya kung sino yung babae, intern daw sa opisina nila. Magtatanong pa sana si Monica kung bakit nandoon ang babae sa loob ng kondo at basa ang buhok. Ngunit hindi na lang siya nagsalita pa. Things she doesn't know won't hurt her. It was better that way, kesa mag-aaway pa sila. Up till now, nagtataka pa rin ako kung bakit hindi mo magawang iwan yung lalaking yan. My God, kung hindi ka rin lang naman kayang pahalagahan ng Ricky mo, isuko mo na. Tandaan mo, prinsesa ka at hindi sundalo. Sa mga kaibigan, si Rose ang pinaka-vocal sa pagsasabi sa kanya na hindi nito gusto si Ricky. She should look for another boyfriend daw that would treat her like a real princess. Tuwing may lovers quarrel sila ni Ricky, ay sa mga ito siya tumatakbo. Lahat ng sama ng loob ni Monica sa boyfriend ay sa mga kaibigan niya isinisiwalat. Napansin marahil ni Marlene na nagsisimula ng mamasa ang mga mata niya, kaya pumagitna na ito. Monica, sorry. Kung sa tingin mo, pinagkakaisahan ka namin, but we're not. Concern lang kami sa'yo. Kasi naman kayo, angal niya. Hindi mo siya mahal, Monica. Masyado ka lang ideal sa pakikipagrelasyon.
Hindi porke siyang nakakuha ng innocence mo, ay papayagan mo na ang sarili mong makulong sa isang relasyong wala namang patutunguhan. Panenermo ni Marlene. Kainosentehan mo lang yan, Monica. At wala ka na sa panahon ni Kopong-Kopong na pinandidirihan ng mga babaeng hindi na inosente. Alam ko naman yun. Labas sa ilong na pagsang-ayon niya. Wala namang masabi si Monica para mga tuwiran dahil totoo naman ang obserbasyon ni Marlene. Dahil yun naman talaga ang number one factor kung bakit hindi niya magawang makipaghiwalay kay Ricky. Tingin niya kasi wala nang lalaking tatanggap sa kanya kapag ganoong hindi na siya malinis. Sino bang seseryoso sa kanya if that was the case? Love does not hurt, but loving the wrong person does. Makahulog ang sabi ni Marlene. Natahimik si Monica sa sinabi ni Marlene. Kahit naman kasi mapang-asar ito kung minsan, once na nagseryoso na may point na lahat ng sinasabi, bigla siyang napaisip. Was she really happy? Or she just wanted to think that she was? Wala naman talagang perpektong relasyon. She would do anything and everything to make the relationship work. But was it worth it? Was Ricky really worth all the trouble? She let out a deep sigh. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.